Ano ang pagkakapareho nila Luke Skywalker, Mulan at Aang? Ito ang mga fictional characters na hinarap ang mga napakalaking hamon bago sila naging successful. Sa totoong buhay naman, ano ang mga abilidad nila Michael Jordan, Pia Wurtzbach at Ed Sheeran na nagpataguyod sa kanila para maabot nila ang napakataas na achievement? Ito ang mga katanungan na isasagot ko sa video na ito. Si Carol Dweck ay isang sikat na psychologist at professor sa Stanford University na sumulat ng librong Mindset, The New Psychology of Success. Nagbigay siya ng medyo mahirap na exam sa mga batang 10 taon. Yung ibang students, sinubukan nilang sagutin yung problema pero hindi nila ito na-solve. Feeling nila, nasusukat yung intelligence nila at sila ay nabigo. At sila ay sobrang na-discourage. Pero may ibang estudyante naman na iba yung reaksyon. Sinubukan din nilang sagutin yung problema pero hindi din nila na-solve. Pero sabi nila, gusto ko ng challenge o sana may matutunan ako rito. Na-realize ni Dweck na ang difference sa dalawang grupo ay dahil sa kanilang mindset. Sa video na to, isi-share ko ang mga natutunan ko sa kanyang napakagandang libro na Mindset, The New Psychology of Success. Sa growth mindset, naiintindihan ng mga students na pwede nilang i-develop ang kanilang talents at mga abilidad sa pamamagitan ng effort, magandang pagtuturo at persistence. Hindi naman nila iniisip na pare-pareho lahat o pwedeng maging Einstein ang lahat, pero naniniwala sila na lahat pwede maging mas matalino o mas magaling kung magtatrabaho sila para dito. Unang aral: Growth mindset versus fixed mindset. Sa fixed mindset, naniniwala sila na ang ating abilities at intelligence ay nandyan na noong tayo ay ipinanganak at wala na tayong magagawa para baguhin ito. Samantalang sa growth mindset, tinitingnan nito na ang bagong skill set ay pwedeng matutunan. Lahat pwedeng ma-improve over time. Kasama na dito ang lahat ng ating abilities gaya ng public speaking, pagkanta at iba pa. May ibang tao na mas magaling sa pagkanta o pagtugtog ng gitara kaysa sa atin. Pero pag may growth mindset ka, kahit natanggap mo na may talent ang iba, tinatanggap mo rin na may malaking room for improvement ka sa mga bagay na pagtatrabahuan mo. Hindi ginagawa ng karamihan ng tao ang isang bagay dahil natatakot silang magkamali o mapahiya sa harap ng ibang tao. Marunong naman siguro tayong lahat magdasal, di ba? Pero bakit pag may group activity, ayaw natin mag-lead sa grupo ng prayer? Baka natatakot silang ma-perceive as less than at hindi gaanong magaling. Pero kung itataas mo ang kamay mo at mali yung sagot mo, hindi ito katapusan ng mundo. Pwede mo lang itong tingnan as learning opportunity. Subukan mo minsan, baka masurpresa ka. Baka wala namang pumapansin kung mali ka at wala rin namang magmamaliit sa iyo dahil doon. Mas matututo ka kung may growth mindset ka sa buhay. Pangalawang aral: talent versus effort. Sa mga naniniwala sa fixed mindset, may attitude sila na dapat kaya mong gawin ang isang bagay nang walang masyadong effort. Para sa kanila, ang pagiging magaling sa isang bagay nang wala masyadong effort ay marka ng tunay na genius o isang pro. Madalas na nararamdaman ng mga tao na kung kailangan nilang mag-effort sa isang bagay, hindi nila ito talent o hindi nila ito likas na abilidad. Madalas, feeling ng mga maraming college students na hindi sila gaanong matalino dahil sa sobrang oras at effort na ginugugol nila sa pag-aaral ng challenging na mga subjects. Madalas na naririnig dito ang mga kasabihang, kapag nag-aaral ako para sa exam, sobrang effort, kaya siguro hindi ako magaling dito. Kaya siguro hindi ako matalino. Ito ang karaniwang iniisip ng fixed mindset sa buhay na ayon kay Carol Dweck ay mali. Sa kanyang mga pag-aaral, kinumpirma niya na lahat ng bagay sa buhay ay nangangailangan ng malaking effort, kahit para sa mga genius. Ang mga genius ay naglalaan ng sobrang effort sa kanilang ginagawa
Pero wala kang nakikita o naririnig na tungkol dito dahil hindi ito inakukwento. Ang kwento ni Manny Pacquiao, meron siyang 62 wins at naging senator pa nga. Ang dali, diba? Pero ang totoong kwento ay bago siya nanalo, siya ay nag-train at pinag-aralan ang boxing ng maraming oras, buwan at taon. At hindi natin ito madalas naririnig dahil kwento ng tagumpay ang ating pinapahalagahan. Ang hinihikayat niya sa libro ay i-frame ang idea ng effort. Hindi masama ang pagbibigay ng effort. Kailangan nating mag-effort para makakuha ng anumang resulta. Lalo na pagdating sa pag-aaral. Mas malamang na mananatili sa atin ang impormasyon kapag mas na mag-effort ang utak natin dito. Dito natin makikita ang pagkakapareho nila Luke Skywalker, Mulan at Aang. Oo, sa umpisa, may mga talent at abilidad na sila. Si Luke ay may power na i-manipulate ang Force. Si Mulan naman, may konting alam sa pakikipaglaban dahil sa kanyang tatay. At si Aang, avatar na siya at malakas ang kanyang kapangyarihan. Pero hindi lang sila umasa sa kanilang mga abilidad o talento. Sila ay nag-effort, nagsumikap at nagtrabaho para sila ay gumaling. Si Michael Jordan, hindi natural ang pagiging magaling niya sa basketball. Hindi nga siya naging varsity nung siya ay high school. Hindi rin siya na-recruit ng college team na gusto niyang salihan. Pero alam mo ba, noong siya ay nag-aaral pa, alas 6 pa lang ng umaga, siya ay nagpa-practice na. Noong isang beses na natalo ang team niya, ilang oras niyang pinagpraktisan ang shooting skills niya. Alam naman natin ang storya ni Pia Wurtzbach na sumali sa Binibining Pilipinas noong 2013 at siya ay naging first runner-up. Sumali ulit siya noong 2014 ngunit wala man lang siya sa top 10. Finally, noong 2015, nakuha niya ang corona bilang Binibining Pilipinas at hindi lang yon. Siya ay naging Miss Universe pa noong taon na yon. Sigurado ako nakilala mo si Ed Sheeran na Grammy awardee at isang sikat na singer. Gusto mo marinig kung paano siya kumanta bago siya sumikat? Bago ko iparinig sa inyo, i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-click ang notification bell para alam mo agad pag may bago akong published na video. Okay, so eto na nga ang boses ni Ed Sheeran noong siya ay nag-uumpisa kumanta. This is me playing guitar and singing. I'm going to put it into my mic like this. Okay, so far. It's right, so he hasn't strong. Hold me. I'm addicted Oh. to And then. but I'm crying. Oh! Sakit sa tenga, di ba? Pero hindi niya ito tinigilan. Nag-effort para siya ay gumaling at nagpataguyod. At ngayon, isa na siyang international singing sensation. Pangatlong aral, hanapin ang oportunidad sa failure. Tayo mga Pinoy, takot na takot tayo mag-fail. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit. Comment down below naman kung ano sa tingin nyo ang reason kung bakit takot tayo mag-fail. Ibahin natin ang mindset natin. Kung nabigo ka sa isang bagay, pwede mong tingnan ito bilang isang learning opportunity at hindi bilang pagkabigo. Nabigo na ako sa iba't ibang bagay sa mga nakaraang taon. Pero palaging masaya ako na nabigo ako sa mga bagay na yon dahil sa mga natutunan ko. Gaya na lang ni Thomas Edison ang nag-imbento ng light bulb. Sinubukan niyang imbentohin ang light bulb noong 1879 at siya ay nag-fail muna ng 1,000 beses bago niya inaimbento ang light bulb. Pang-apat na aral, huwag mag-focus sa perfection. Sa halip, mag-focus sa progress. Kung may success ka na na-achieve noon, madali lang mahulog sa pagiging perfectionist. Sa isip natin, yung susunod na gagawin natin dapat perfect. Magaling ako sa ibang part ng buhay ko. Trabaho, negosyo, kaya gusto ko rin maging magaling sa X, Y, or Z. Mahirap talaga mag-progress kung gusto mo lagi perfect lahat. Kung gusto mo magnegosyo o di kaya magka-side hustle, minsan sa kagustuhan natin na dapat perfect lahat.
at sa kaiisip natin ito, madalas di na tayo nakapagsimula. Lagi sinasabi ng mga mentors na sa umpisa, focus ka muna sa quantity at focus sa progress. Quantity leads to quality. At mas importante ang progress kaysa perfection. Panglimang aral, ang pagdevelop ng growth mindset, hindi overnight. Hindi ito mangyayari agad-agad. May mga bagay na fixed mindset pa rin ang aking pag-iisip, pero habang dumadaan ang panahon, dumarami ang mga bagay na kung saan growth mindset ang pinapairal ko. Sinasabi ni Carol Dweck na ang pagkakaroon ng growth mindset ay isang ongoing journey. Gradual journey ito ng discovery. Hindi dapat tayo masyado magalit sa sarili natin kung hindi agad-agad makalipat mula sa fixed to growth mindset sa iba't ibang area ng buhay.